Mga kapatid, nakakaalarma talaga itong balitang to. Ano ang masasabi nyo rito mga kapatid, no? Nasa 19 million, no, junior high school at saka senior high school graduates noong 2024 functionally illiterate mga kapatid. Ibig sabihin hindi marunong magbasa yung iba, hindi marunong siguro magsulat o kaya nagbabasa pero hindi nila nauunawaan yung binabasa nila. Ngayon bakit nakakaalarma to mga tol? Kasi ito yung mga susunod na kumbaga susunod na magiging leader ng ating bansa, susunod na kumbaga next generation mga kapatid na alam mo mamumuhay dito sa bansang Pilipinas. Anong mangyayari sa Pilipinas pag ganito? 'Di ba? Nasa 19 million junior high school, senior high school graduates noong 2024. Functionally illiterate. Naku po, ibig sabihin ganun kabagsak yung educational system ng ating bansa mga kapatid. Panoorin natin ito, PTV Philippines, samahan ninyo ako magbigay ng reaksyon, magbigay ng komentaryo, magbigay ng opinion mga kapatid tungkol sa balitang to. Naku po, ito 5 days ago na pero parang hindi masyado napapansin. Ito, ngayon ko lang nakita kaya hindi masyado napapansin. No? Panoorin natin to at bigyan natin to ng reaksyon. Bumabanderang balita mula sa Philippine Daily Inquirer. Nakakaalarma po ito. Nasa 19 million na graduate po ng junior at senior high school noong 2024. 19 million. 19 Hindi million. marunong bumasa. Hindi marunong bumasa, my goodness. Hindi marunong bumasa. Masyado ata silang naano doon sa mga sinasabi ng mga influencer na social media, hindi nyo kailangan ng eskwelahan. Diskarte o kaya diploma, mas pinili ata nila yung diskarte mga tol. Diba? Ang dami kasing mga social media influencer. Diba? Masyado ata nilang dinibdib yung diskarte kaysa sa diploma. Kaya ayun, nagka-diploma pero di marunong bumasa. Hindi biro yung numero mga tol, 19 million. Grade 7 to 12 po yan, ha? At marunong makaintindi ng simple story. Hindi nila grade 7 kayang i-comprehend. Mahina ang comprehension. Naku po, yari tayo dyan. So, ito po yung nakakaalarma kasi ang pinaka-basic na talagang responsibilidad ng edukasyon, at least maturuan ka magbasa at magsulat. Tama. No, para magamit mo sa kinakailangan mo sa kinabukasan. Gayunpaman, sa Senate Education Hearing Panel po, ito nga po yung lumabas. Bagamat 79.1 million yung literate, nasa 18.96 million naman, yun nga yung hindi marunong bumasa. No? So, well, mas marami naman yung literate pero nakakaano pa rin yung numero na yun mga tol, 19 million. Illiterate. Malabas din na 24.8 million yung hindi makaunawa ng simpleng binasa nila. So dito pa lang nagkakaroon na ang datos po ay mula sa Philippine Statistics Authority at dito pa lang nakikita natin may problema o may kakulangan siguro sa sistema natin sa edukasyon. Tama. Kailangan bigyan tong pansin kasi parang dapat elementary pa lang magaling ka na magbasa marunong ka na magbasa I remember kasi parang day 3 lumalaban na ako sa mga yung mga reading comprehension, yung mga ganyan. So parang dapat iniisip ko pa. Alam mo dati nung elementary ako, isa sa mga ginagawa naming seat work mga tol, nung elementary ako merong istorya, English, Tagalog, mga ganon. Siyempre, English, Tagalog lang. Istorya, babasahin mo. Tapos after nun, may mga question. May mga question, sasagutan mo yun. Tapos may essay pa nga Gagawa ka ng buod ng istoryang nabasa mo. Diba? So, ibig sabihin, doon sa mga ganong klaseng simpleng seat work namin dati sa school, makikita mo talaga kung sino yung nakakaunawa doon sa kanyang binasa at hindi yung basta-basta binasa lang. Kasi mga kapatid, sige, marunong ka magbasa pero hindi mo naman nauunawaan yung binasa mo, wala rin, walang kwenta mga tol. Diba? Which is, ako mga kapatid, na-experience ko ngayon. Meron tayong mga tagapanood na hindi nga nagbabasa nakikinig na nga lang Hindi pa rin nila nauunawaan yung pinapakinggan nila. Ako po, ano na ang mangyayari sa Pilipinas? What will happen? Naku po, nakakaalarma nga talaga. Kailangan ka na kasi talagang baguhin mga kapatid yung educational system dito sa Pilipinas. Napakarami kasi mga nasa curriculum na hindi naman talaga as in kailangan makakatulong di ba? Hindi, para
kasi dapat doon pa lang alam mo na, Yes. 'di ba? Tsaka sa mga parents din, isa din sila sa mga dapat gumagabay sa mga anak nila para bata pa lang marunong na rin magbasa, mga 5, 7 years old, kahit pa paano marunong na yung bumasa eh. Oo, kaya nakakalungkot talaga itong balita na ito. Ang Kaya yung panawagan natin sa Department of Education, maging doon sa ilang concerned government agencies na sana mas paigtingin pa po natin yung programa natin para makapaghatid pa po tayo ng dekalidad na edukasyon sa Pilipinas. Kasi paano magiging pag-asa ng bayan ng kabataan? Sabi nga ni Gato Rizal, kung hindi marunong magbasa yung mga kabataan natin, mahina yung reading comprehension. 20%. Pwede Madami noon. nun. Well, doon naman sa 19 million na yon, hindi naman natin sinasabing lahat yon maghihirap pagdating ng panahon, mga tol. Diba? Diyan papasok yung luck. Yung swerte, kung tawagin, mga tol, no? Kasi marami din naman tayong mga nakita na hindi naman graduate, hindi naman din ganun katalino, pero madiskarte pagdating sa negosyo, pagdating sa numbers, doon naman sila mahusay, no? Hindi nga sila marunong masyadong magbasa, hindi sila masyadong marunong umunawa, pero dahil nga alam mo 'yon, napagkalooban sila ng skill sa ibang bagay, sa number sila mahusay, sa math, science, mga ganyan mga bagay. Nakakagawa sila ng paraan para maiahon nila yung kanilang sarili at doon na rin sila natututo by real life experience kung tawagin. Pero mga tol, hindi lahat dapat umasa sa ganun. 'Di ba, napaka-rare nun. Hindi lahat kailangan nangyari tong bagay na to sa ganito kay ganito, dapat mangyari din to sa akin. Hindi ka dapat tayo umasa sa ganun. Nandoon pa rin tayo dapat sa formula na kung saan ito yung proven and tested na. Marunong ka dapat magbasa, marunong ka dapat umunawa para mas madali kayo magkakaroon ng mahusay na communication. Halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho sa ibang bansa man yan o sa ano. Merong mga papeles na kailangan mong basahin, kontrata, di ba? Para hindi ka basta-basta maloko, kailangan babasahin mo yun, uunawain mo yung nakasulat doon at hindi ka nalang basta-basta perma ng perma. Kailangan naiintindihan mo yun. Di ba? Anong mangyayari kung 19 million, hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat, o marunong ang bumasa, hindi naman marunong umunawa. Diba? Kailangan talaga maalarma dyan, mga tol, yung nasa ating mga kinauukulan. Ayusin nila yung basic education, mga tol. Ang problema din kasi, isa sa mga napapansin kong problema sa mga eskwelahan, diba? Pilit nating isinisiksik sa utak ng mga bata, sa utak ng mga estudyante, yung 8 o mahigit pang subject. Diba? Gusto natin lahat ibigay sa kanila yon. Kailangan lahat ng examination dyan, ipasa ninyo. Diba? Kung hindi, bagsak kayo dyan. Diba? Napakarami ng mga bagay na ganyan. Dapat ang pinaka kasi itinuturo sa mga estudyante. Step by step yan eh. Dapat ngayon, mga mabibigat na number, yung mga mabibigat na subject, like for example, mga algebra, na in real life, hindi mo naman talaga magagamit din basta-basta. Maliban na lang kung doon sa kukuhanin mong karera, magagamit mo yung mga ganong subject. Diba? Yung mga science experiment, mga ganong mga bagay, di mo naman magagamit din yan in real life eh. Dapat inire-ready kasi yung mga bata doon talaga sa mga basic education na alam mong pagdating ng panahon, eto talaga, dito ka dapat mag-focus lang. Halimbawa, pagbabasa, pag-intindi sa mga binabasa nila, mga tamang spelling, mga tamang, alam mo yun, tamang edukasyon na dapat ibigay sa mga bata, doon lang talaga dapat mag-focus. Diba? Di sana lalaki talaga mga matatalino. Ngayon, kung etong batang to, gusto mo maging ganito, scientist. O ngayon, doon ka sa mas maraming nakafocus sa experiment, di ba? O kaya gusto mo to maging architect ka, engineer ka, o kaya gusto mo yung ganitong kurso, ganitong karera mo pagdating ng panahon. Hindi dapat doon siya nakafocus sa number. Pero sa basic, sa lahat, dapat nakafocus lang yan doon sa mga basic needs lang talaga para mas mahusay yung bata. Marunong magbasa, marunong magsulat, marunong mag-English, marunong umintindi kasi yun lang naman talaga kailangan mo pagdating ng panahon. Ga-apply ka ng trabaho, hindi ka naman tatanungin ng algebra dyan eh. Hindi ka naman tatanungin dyan kung marunong ka ba mag-experiment sa mga science eh. Diba? Yun dapat eh. Kaso ang problema mga to, lahat gusto nating ipasok sa ulo ng mga bata eh, di ba? To be honest, pwede kasi epekto yung nangyari ng pandemya eh.
yung marami mga estudyante hindi nais na mag-aral through online. Mahirap mag-aral online lalo na sa mga bata, nakaka-burnout yan. Imagine Pwede rin, tama rin mainit pa sinasabi yung niya. panahon, tapos meron pa mararamdaman na anxiety because of the pandemic that happened 5 years ago. So 5 years ago, ito mga grade 7, grade 10 na to, nasa grade 6, grade 5 sila. So, ito yung pagkakataon para mas mapa-enhance nila yung kanilang pagbabasa. And if you're going to see the provinces na may mataas na bilang is from areas na kung saan pwedeng mababang internet connection o kaya walang sapat na technology, naging modular yung kanilang approach. Ibig sabihin, papel lang ang binigay sa kanila. Hindi siya synchronous kung saan talagang mayroong pagtuturo via online, via different platforms. And because this can be factors, no? Unlike tayo, sa generation natin, grade 1 and 2, na-nurture na yung ating pag-aaral. So because of that, talaga nakatutok ang mga teachers, nakatutok ang mga magulang. Pero during the pandemic, hindi lahat nakatutok. 'Di ba? Habang nagkaklase, anak, bilang mo ako ng toyo. Nawawala na agad yung focus ng bata. Parang engot naman yung magulang na yun. Kung alam niya nasa online class, anak niya, utusan niya na bumili ng toyo, engot naman yung magulang na ganun, di ba? Tapos, dahil na rin siguro sa pag-emerge ng social media, marami sa mga bata ngayon, mas gusto matuto via visual kaysa magbasa. Tapos, ang dami na application ngayon that they could just hear kung ano sinasabi niya. Naiintindihan mo yung salita, but you don't know how to read it. So, ang dami mga factors na kailangan makonsider na kung saan kailangan pa rin mabalik yung tunay na paraan ng pagkatuto ng mga estudyante. Pero kung ako tatanungin mga tol, mula grade 1 hanggang grade 6 or grade 7, focus lang dapat sa pagbabasa, focus lang dapat sa pag-unawa doon sa binabasa, focus lang doon sa basic math. At least marunong ka magbilang, marunong ka mag-compute. Hindi mo na kailangan yung sobrang, alam mo yun, mataas na uri ng mathematics na. Basta yung basic math lang, yun ang importante. Siyempre sa pag-uugali, values, kailangan itutok yun. Tapos mga basic history lang, hindi mo na kailangan masyadong pahirapan yung utak ng bata doon sa mga nakaraan na. Yung mga basic history lang, tama na yun. Yun lang. Tapos, pagdating naman sa physical health, tamang basic physical health lang mga tol. Hindi na rin kailangan ituro pa yung mga theory, mga ganyan, kung sino nagpasimula ng ganito, kung saan nagmula yung ganitong sports. Hindi na kailangan ituro yun mga tol. Diba? Ano na lang yun eh. Subject na lang yun. Subjective na lang yun. Kung kinakailangan hinihingi ng pagkakataon, pwede mong i-search yan sa online. Pero hindi na kailangan yan ituro pa sa estudyante. Kasi after ng exam, makakalimutan din naman nila yan eh. Dapat mas turuan talaga ang mga estudyante mula grade 1, grade up to grade 6. Magsulat, magbasa, umunawa. Yun ang pinaka-importante. Values, syempre, importante yan. Physical health, basic lang, hindi na kailangan pa ng masyadong malalim na na history pa. Sa history, ganun din. Kilalanin mga presidente, na unang presidente, batas dito sa Pilipinas, hindi na masyado kailangan ituro pa yun eh. Tapos yung basic math, matuto lang magbilang, mag-compute ng, marunong lang yung addition, multiplication, division, subtraction, okay na yun eh. Hindi na kailangan pa ng masyado pang hard. Diba? Kasi yun lang din naman yung kailangan niya pagdating ng panahon na magagamit niya sa totoong buhay. Diba? Pero kung ang dami-daming itinuturo sa bata, ang dami-daming dagdag na subjects, tapos gusto lahat yan na maipasa niya, syempre, na-overwhelm yung mga estudyante. Iba na kasi panahon ngayon. Marami ng distraction. Unlike nung panahon dati natin, mga tol, wala naman tayong access sa internet pa noong mga panahon na yon. Ang meron lang tayo mga tol, pag uwi sa bahay, laro sa kalye, yun lang. Pero ngayon kasi mga tol, napakarami na talagang distraction. So dapat nag-a-adapt din yung educational system natin kung paano matuturuan yung mga bata, mga estudyante, sa mga talagang dapat lang naman at kailangan lang nilang matutunan para makasurvive sila in real life. Diba? Yun lang talaga dapat. Kung ako lang masusunod Mula sa kanilang pagiging grade 1, 2. Kasi remember, naging fluent lang ako magbasa, grade 4 na yata ako. Ayun na nga, no? Tama ka dyan. Kasi dahil sa technology ngayon, halimbawa nag-research, dati, nung panahon natin, babasahin talaga natin yan. Ngayon, pupunta ka ng library, hahanapin mo talaga yun. Ngayon is one click lang eh. Type mo lang eh. papanoorin na lang yung video, one click lang sa social media. Yan. May AI pa ngayon, di ba?
Halimbawa, nasa bahay ka, kailangan mo magbuod ng story. 'Di ba, mag-chat GPT ka lang give me gawang ka ng buod nun, 'di ba? Gawang ka ng brief story nung maikling short story about doon sa kwentong binasa mo. Madali na lang. Pwede nang dayain lahat eh. Oo, so tingnan po natin itong mga factors na to dahil syempre, someday tatanda rin tayo at ang mga susunod nating leaders ay yung mga kabataan Yun ngayon. nga. Tsaka siguro na rin, idagdag na natin na siguro kailangan, kapag di talaga kayang mapasa isang subject, ipa-remedial muna, mag-summer, or ipaulit. Kailangan yun. Hindi pwedeng laging awa kasi ganito ang Correct. Isa rin, problema rin sa mga guro. Minsan pag ayaw na nila makita yung estudyante, kayo na kita makita rito, next year tayo na naman magkasama, ipasa na lang kita. Diba? Nangyayari yun mga tol, no? Pag ayaw na ng teacher, nako, sawang-sawa na ako sa'yo, ikaw na naman, pasa na nga kita. Ilang taon na tayong magkasama, pasa na lang kita, bahala ka na sa buhay mo. Ito yung resulta ngayon. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, anong masasabi nyo dyan? Malaking problema nga naman talaga yan. Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.